Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mga madreng tinatawag na Daughters of Charity of St. Vincent de Paul ay meron pong memorial park sa kanilang provincial house sa Parañaque. Alam ko po ito kasi doon po nakahimlay ang aming Auntie Madre. Ang pangalan ng himlayan nila ay Asunta. It is named after the Assumption of Mary, the solemnity we celebrate today. Ang dakilang kapistahang ito ay tinatawag din noon na the Feast of the Dormition of the Mother of God. Ang kahulugan po ng dormition ay falling asleep, pagkakatulog. Ang kapistahang ito ay batay sa paniniwala na si Maria ay tumawid sa kabilang buhay nang hindi dumaraan sa kamatayan, nang hindi nakararanas ng pagkakaagnas ng kanyang katawan. Mary slept and was taken up, body and soul, to heaven. Yan yung kahulugan ng dormition, na si Maria ay natulog lamang at iniakyat ang kanyang katawan at kaluluwa sa kalangitan. Bukod sa pangalang Asunta, sa pinaglilibingan ng mga madre, binansagan din ito na dormitory. Well, nakabatay ito sa konsepto ng dormition, ng pagkamatay para sa mga mananampalataya ay isang pagtulog lamang, just a falling asleep. For indeed, when Jesus is present, death is not death anymore. It is only a kind of sleep from which we are meant to awaken one day. Ipinagdiriwang nga po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Birheng Maria sa kalangitan, katawan at kaluluwa. At ipinagdiriwang din natin ngayon ang pangako ng Diyos sa atin na tayo ay makababahagi rin sa kaluwalhatian ni Maria. The assumption means that Christ's resurrection life is transferable to us. Na tayo rin nga ay makababahagi sa pagkabuhay ni Kristo. Where Mary has gone, we hope to follow. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang komento ng isang babae tungkol sa ina ni Jesus na ito ay pinagpala o blessed. Jesus transforms the remark into another opportunity to declare where real blessing in life resides. Blessed are those who hear the word of God and observe it. Sinasabi ni Jesus, si Maria ay pinagpala dahil sa ganito. Blessed are those who hear the word of God and observe it. In effect, sinasabi ni Jesus na ang pagiging pinagpala, ang pagiging blessed, ay hindi usapin ng blood relationship, kundi usapin siya ng relationship with God. Blessing is hearing and observing the Word of God. And Mary is the best in hearing and observing God's Word. That is why He is the most
blessed. Kaya pinakikita sa atin ng Ebanghelyo ngayon kung paano tayo makababahagi sa pagiging bukod na pinagpala ni Maria. Ang problema kasi nating mga Katoliko, masyado nating inilalayo si Maria sa tunay na mundo. Inilalagay natin siya sa pedestal na kung saan inaalayan lamang natin siya ng mga dasal, ng mga kanta, ng mga bulaklak. Pero si Maria ay hiwalay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hiwalay nga sa ating socio-political life. Hindi natin hinahayaan si Maria na magkaroon ng influence sa ating social, political principles. Pero, yung nga, sinasabi natin meron tayong debosyon sa mahal na Birheng Maria, pero hindi natin dinadala ang diwa ng buhay niya sa mundo natin at sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ang Ebanghelyo ngayon ay inaangkla si Maria sa real world. Sa Gospel of St. Luke, si Maria ay isinasalarawan at ibinibigay sa atin bilang huwaran ng pagiging alagad. Mary is the model disciple. Mary is the perfect disciple. Mary is the most blessed because she was the best in hearing the Word of God and observing it. Itong hearing and observing ang sangkap ng pagiging alagad ni Kristo. Ito ang batayan at sukatan ng ating pagiging pinagpala o blessed. It invites us all to be blessed as Mary by doing exactly that, hearing and observing God's Word in our daily life. Hayaan niyo pong magbigay ako ng practical applications nito. It is about hearing the Word of God, about love of neighbor, and observing it by showing practical charity. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay naisasali natin sa pagmamahal natin sa kapwa, lalong-lalo na sa mga may hirap at nangangailangan. It is about hearing the Word of God, about faith, and observing it by letting go and by letting God be God for us. Ang pananalig natin sa Diyos ay pumapawi sa mga alalahanin, takot at pangamba natin, lalo na sa kinabukasan. It is about hearing the Word of God, about trust, and observing it by living with confidence in the divine providence that God indeed provides. Ang pagtitiwala natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hinding-hindi niya tayo pababayaan. It is about hearing the Word of God, about prayer, and observing it by spending regular time with the Lord. Ang pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Panginoon ang siyang number 1 sa priority natin. It is about hearing the Word of God about peace and observing it by fixing our minds on Him. Ang kapayapaan ng puso at katiwasayan ng isip ay nakaugat
sa pagkakaranas natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. It is about hearing the Word of God about service, about ministry, and observing it by personally sharing and actively participating in the life and mission of the church. Ang ating pagiging mission partner ni Kristo ay nakikita sa pagbabahagi natin generously ng ating time, talents, and resources sa pagsisilbi sa kapwa, paglilingkod sa pamayanan. It is about hearing the Word of God about forgiveness and observing it by pardoning without limit. Ang kapatawarang tinatanggap natin sa Diyos ay siya ring kapatawaran na iginagawad natin sa nagkakasala sa atin. Kaya, ang susi sa pakikibahagi natin sa pagkabuhay ni Kristo at sa assumption ni Maria ay ang ating pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong pinagdiriwang natin ang kanyang pag-akyat sa kalangitan. Hilingin natin ang panalangin, inspirasyon at tulong ng Birheng Maria upang ganap natin siyang matularan sa pagiging alagad ni Kristo. Let us imitate Mary's discipleship, that like her, we may be blessed. Blessed are those who hear the word of God and observe it.